Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Sa mga nangyayari at kaganapan ngayon sa ating bansa, apektado ba ang pagtitiwala ng ating mga kababayan kina Vice President Sara Duterte at President Bongbong Marcos Jr.? Ito ang pag-usapan natin ngayon. Pero bagong lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Inilabas ng social weather stations ang kanilang survey para sa trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ang survey ay ginawa noong November 24 hanggang November 30 pero inilabas lang noong December 26. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 na respondents mula sa entire Philippines. 300 sa Metro Manila, 300 din sa Luzon, 300 sa Visayas, at 300 sa Mindanao. Kaya 1,200 lahat ang mga kasali sa survey. Meron itong 3 plus minus na margin of error. Ang tanong, pag-uusapan po natin ang tungkol sa ilang personalidad. Sa mga sumusunod, maaari po bang sabihin ninyo kung ang pagtitiwala ninyo kay pangalan ng personality ay napakalaki, medium malaki, hindi tiyak, kung malaki o maliit, medium maliit, napakaliit, o wala pa kayong narinig o nabasa kahit na kailan tungkol sa yung mga pangalan ng personality. Ang mga personality ay sina President Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Mga kaibigan, narito ang resulta ng survey. Much trust o napakalaki ang tiwala kay President Bongbong Marcos Jr., 38%. Undecided, 20%. Napakaliit ang tiwala, 41%. Ang resulta sa trust rating ni President Bongbong Marcos Jr. ay negative 3%. Lumalabas sa survey na mas marami ang napakaliit na tiwala kaysa napakalaki ang tiwala sa President. At ito naman ang resulta sa trust rating kay Vice President Sara Duterte. Napakalaki ang tiwala, 56%, undecided, 26%. Napakaliit ang tiwala, positive 31%. Lumalabas sa survey na mas maraming may tiwala sa Vice President dahil nakakuha ito ng positive 31%. Kung titignan naman natin ang survey sa pamamagitan ng area, ito ay by area, narito ang lumabas sa survey. President Marcos Jr. sa NCR, napakalaki ang tiwala, 36%. Undecided, 19%. Maliit ang tiwala, 45%. Ang net ay negative 8%. Mas marami ang may maliit na tiwala kay PBBM sa NCR. Sa Balance Luzon naman, napakalaki ang tiwala, 50%. Undecided, 19%. Napakaliit ang tiwala, 31%. Ang net, positive 18%. Lumabas na mas marami ang may tiwala kay PBBM sa Balance Luzon. Dumako naman tayo sa Visayas. Napakalaki ang tiwala, 35%. Undecided, 22%. Napakaliit ang tiwala, negative 42. Kaya ang net ay negative 7. O mas marami ang walang tiwala kay PBBM sa Visayas. Dumako naman tayo sa Mindanao. Napakalaki ang tiwala, 20%. Undecided, 20%. Napakalait na ang tiwala, 58%. Ang net ay negative 37%. Lumabas sa survey na mas marami ang napakaliit ang tiwala kay PBBM sa Mindanao.
Ito naman ang resulta kay Vice President Sara Duterte by area. NCR, napakalaki ang tiwala, 42%. Undecided, 18%. Napakaliit ang tiwala, positive 2%. Lumabas na mas marami ang tiwala sa Vice President sa National Capital Region. Sa area naman ng Balance Luzon o outside Metro Manila, napakalaki ang tiwala, 44%. Undecided, 22%. Napakaliit ang tiwala, 32%. Ang net positive, 12%. Kaya mas marami ang may tiwala kay BP Sara sa Balance Luzon. Dumako naman tayo sa Visayas. Napakalaki ang tiwala, 64%. Undecided, 15%. Napakaliit ang tiwala, 21%. Ang net ay positive 43. Mas marami ang may tiwala sa BP sa Visayas. At narito naman sa Mindanao, napakalaki ang tiwala, 83%. Undecided, 8%. Napakaliit ang tiwala, 9%. Lumabas na ang net ni VP Sara ay positive 74 sa Mindanao. Mas marami ang may tiwala kaysa maliit ang tiwala kay VP Sara sa Mindanao. Mga kaibigan, dito sa survey ng SWS, negative 3% ang nakuha ni President Bongbong Marcos Jr. May kinalaman kaya ang pagbagsak ng kanyang trust rating sa kanyang pag-handle ng flood control scam? Maliit kaya ang tiwala ng taong bayan kung paano niya i-handle, kung paano niya hawakan ang anomalya sa flood control projects? Kasi noong June 2025, mataas ang trust rating ni President Marcos Jr. Nakakuha siya ng positive 18%. Masyadong matindi ang pagbagsak ng kanyang trust rating ngayon. Mula positive 18, bumulusok na pababa ito sa negative 3%. Mga kaibigan, ano ang iyong opinion kung ano ang dahilan bakit bumagsak ang trust rating ni President Bongbong Marcos Jr.? Kung meron kayong comment, please leave your comment below. Maraming salamat sa inyong panonood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye!